Gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Wilmary F. Singko at ngayon ito talakayin natin kung ano nga ba ang outsourcing, offshoring, nearshoring, at onshoring. Ito sila ay mga iba't ibang estratehiya na ginagamit ng mga kumpanya para mag-delegate ng magawain o operasyon sa mga third party o service providers. Ang mga ito ay mayroong kanyang-kanyang katangian at layunin na makakatulong sa isang negosyo na maging mas epesyente at produktibo. Unahin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng outsourcing. Ang outsourcing ay pagkuha ng mga serbisyo mula sa labas ng isang kumpanya para gawin ang magawain sa trabaho ng dating ginagawa sa loob ng kumpanya. Sa mas madaling salita, binabayaran mo ang kaniyang ibang kumpanya para gawin ang isang partikular na proyekto o gawin sa halip na gawin ito sa loob ng iyong sariling kumpanya. Unahin natin kung ano nga ba ang outsourcing. Ito ay pagkuha ng isang serbisyo mula sa labas ng isang kumpanya para gawin ang mga gawain o trabaho sa dating ginagawa sa loob ng kumpanya. Sa madaling salita, binabayaran mo ang iyong kumpanya para gawin ang isang partikular na proyekto o gawain sa halip na gawin ito sa loob ng iyong sariling kumpanya. Halimbawa nito ay ang isang maliit na negosyo ay maaaring mag-outsource ng kanilang accounting sa isang accounting firm. Ngayon ay ang offshoring naman. Ang offshoring, ito ay paglipat ng operasyon ng isang negosyo sa ibang bansa. Kadalasan ginagawa ito para makatipid sa gastos o paggawa na makukuha ng mga espesyal na kasaysayan na hindi madaling maghanap sa iyong trabaho. Ngayon naman ay ang nearshoring. Ito ay pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya na kalapit sa bansa. Layunin nitong iwasan ang mga suliraning kakaikibat ng offshoring sapagkat inaasahan ng mga kalapit bansang pagmumula ng serbisyo ay may pagkakahawig kung di man magkakatulad sa wika at kultura sa bansang nakikinabang sa paglilingkod nito. Halimbawa nito ay ang isang kumpanya sa Estados Unidos na naglilipat ng customer service o Mexico o sa Canada. Ang panghuli naman ay ang onshoring. Ang onshoring naman, ito ay pagkuha ng serbisyo mula sa isang kumpanya na nasa loob din ang parehong bansa. Kilala rin ito ang bilang domestic outsourcing. Halimbawa, isang kumpanya sa Maynila na nag-outsource ang kanilang technical at suporta sa isang kumpanya sa Cebu. Narito din ang mga dahilan kung bakit ginawa ang mga ito. Ang una ay pagtitipid sa gastos. Ang pangalawa naman ay pagtugon sa core competencies. Pangatlo naman ay ang pag-a-assess sa espesyalidong kasanayan at pinahusay ng kahusayan. At ang panghuli naman ay ang real-time collaboration. Ang una ay ang pagtipid sa gastos. Ang pagtipid sa gastos ay ang mga kumpanya ay maaaring mag-outsource upang mabawasan ang mga gastos sa paggawa, lalo na sa pamamagitan ng mga offshoring sa mga bansa na may mas mababang mga outsourcing. At ang pagtugon sa core competencies. Ang outsourcing ay nagpapahintulot sa mga kumpanya na ituon ang kanilang pansin sa kanilang pangunahing mga aktibidad sa negosyo sa halip na may aksaya ng oras at resources sa mga gawain hindi ganoong mahalaga. Pag-asa sa espesyalidong kasanayan. Sa pamamagitan ng
dalubhasaan na maaaring hindi nila available sa loob ng kanilang sariling organisasyon. Pinahusay ng kahusayan. Ang mga outsourcing provider ay kadalasang mayroong espesyal na kadalubhasaan at teknolohiya na nagpapahintulot sa kanila na magbigay ng mas mahusay na serbisyo. At yung panghuli ay real-time collaboration. Ito ay dahil sa minimal na pagkakaiba sa time zone, pagiging possible ang real-time na pagtutulungan. Ang pagpili sa pagitan ng outsourcing, offshoring, nearshoring, at onshoring ay depende sa pangangailangan at layunin ng isang kumpanya. Mahalaga na pag-aralan ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat opsyon bago gumawa ng desisyon.